charged to your account. So lahat ng serbisyo na ibinigay na hindi ka nabalikan ng kaakibat na gantimpala, hindi nawala yun, napunta sa account yan na hindi mawawala. Eh diba sa simula ko sabi ko, walang nagbigay na nawalan. Walang nagbigay na nalugi. Kung hindi man bumalik sa lifetime natin, yung lahat ng binigay natin, merong account na pinuntahan lahat nun. Amen. Na at the end of the day, nakapangalan sa atin. Amen. Kaya sabi sa, nagsasayang, hindi, walang nagsasayang sa Panginoon. Amen. Ang ating pagsisikap at pagmamahal sa Diyos ay dapat ipakita sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, kabaitan, at malasakit sa mga taong nakapaligid sa atin. Na ihahayag natin ang karakter ng Diyos at sinasaklaw ang kanyang utos na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Tama na tayo dyan. Serving others in love is a powerful expression of our passion for commitment to God. Yan daw ang pinaka-sukdulan na halimbawa ng ating passion for commitment to God. Ano yun? Yung ating paglilingkod sa ating kapwa. Amen. Ang paglilingkod sa kapwa ay sa pag-ibig ay isang makapangyarihang pagsasabuhay ng ating pagsisikap at pagmamahal sa Diyos. Tulad ng walang pag-iimbot na paglilingkod ni Jesus, tayo rin ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba sa pamamagitan ng paglilingkod na may pagmamahal at pagmamalasakit. Diba? Yun dapat ang dahilan, yun dapat ang nagpupush sa atin para mag-serve. Yung pagmamahal at pagmamalasakit sa iba ay pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Sige, palakpan naman natin si Lord. At ang panghuli, huli na to, persevering in faith and trusting God's plan. Pagtitiwala at pananatiling matatag sa pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Persevere. Pag sinabi persevere, ano yan? Magtiis. Ayaw nyo na sumagot tuloy kasi hindi na kayo tumatama. Patamahin ko na nga kayo para sumagot kayo. Persevering in faith and trusting God's plan. Ang sabi po ng Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Napansin nyo ba, saan ba kayo nakatingin? Kahit saan, meron yan. Due season. Sabihin natin, due season. Due season. Sa ibang translation, ang tawag yan, in due time. Hindi po due time yan, due time. No? Sa tamang, perpektong panahon. Hindi sabihin ng in due time. Anong oras na po? Dito sa orasan, maaaring iba-iba oras natin, pero dito tayo magbase. It's 11:45. O, pwedeng sabihin quarter to 12. Diba? Ang 15 to 12 at 11:45 pareho. Or quarter to 12. Tama ba yun? Anong oras na? Quarter to 12. Ano? Quarter to 12. 12. Quarter to 12. Quarter to 12. Yan ang oras. Ang tawag diyan ay exact time. Anong tawag diyan? Exact time. Eksaktong oras. Ang eksaktong oras sa Greek ay chronos. K-R-O-N-O-S.
Kronos. Griego po yan. Nagtuturo ngayon ako ng Griego. Ano ulit? Exact time means Kronos. Ang spelling ay K-R-O-Nos. N-O-S. Nos. Tama? Kronos. Hindi siya ito yung due season. Amen? Ang due season ay perfect time. At ang Greek word ng perfect time ay kairos. K-A-I-R-O-S. So merong exact time at merong perfect time. Ano ang exact time? Kronos. Ang oras ng Kronos ngayon ay hindi na, lumipat na. 11:47. 13 minutes to 12. Exact time. Kronos. Ano ulit? Kronos. Kasi sa Grego yan, ganon. Ang pangalan ko sa Grego, Rene. Ha? Ano ulit? Kronos. Renato. Diba? Pero yung due time, yung due season ay perfect time. Ang tawag dyan, Kairos. Rene. Kairos. Amen? Pag sinabing Kairos, perfect time. Kaya hindi ayon sa oras mo ang pagdating ng pagpapala. Amen. Kasi, Kronos yun. Ang pagdating ng biyaya ng ating mga pagpapagal ay perfect time. Kairos. At kung kailan yon, di ko alam. Pero for sure, i-reward ka, sabi niya, pag hindi ka English yun eh. Pag hindi ka bibigay. Wala talagang tumatama, no? Pag hindi ka susuko. Praise God! Kailan tayo i-bless ni Lord? Kairos. Kailan mo gustong ma-bless? Kronos. Kaya hindi magtagpo. Kasi gusto mo, nauna. Ano ang nauna? Kronos. Panahon ni Lord, ano? Kairos. Maghintay ka sa Kairos. Hindi lang yan sa blessing. Kahit na pagdating ng mga blessing sa buhay natin, pamilya, ibibigay sa atin na miyembro ng pamilya, maging pamilya natin. Hindi yan base sa Kronos, base yan sa Kairos. Huwag kang susuko, huwag kang bibigay, huwag kang mapagod, basta't maghintay ka lang. Nasira yung plaka. Amen? Amen. Ang kwento ni Joseph, the story of Joseph's journey. Alam niyo, 14 chapters yan. Genesis 37 to Genesis 50. Kwento yan ni Joseph the Dreamer. Illustrates the importance of perseverance and trusting God's plan. Despite facing numerous trials, Joseph remained faithful and ultimately saw God's faithfulness. Amen. Hindi siya bumitaw hanggat siya ay inilagay na sa taluktok ng tagumpay. Number 2 man in Egypt. Nilagyan na ng signet ring. Siya ng gobernador ng Ehipto. Ang sabi ni Pharaoh, pumapangalawa ka sa akin. Lahat ng pipirmahan ng singsing mo, batas. Pero yan. Hello? Amen. Hinintay niya. Hindi siya nagmadali. Diba?
Ngayon, marami hindi na nakapaghintay ngayon. Nagmamadali na lahat. Lahat po ng mga position, destiny yan. Amen. Hindi tayo ang pumipili kung sino ang nasa poder ngayon. Si Lord, lahat yan may kamay si Lord. Amen. Kaya nga, Vox Populi, Vox Dei, sabi, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Amen. Kahit, di ba? Kahit na sa tingin ko, parang sikat ako ngayon, parang pwede akong maging presidente, pero baka hindi ko destiny yun. Ba't ko pipilitin? Alam mo, pag hindi mo destiny, kahit gaano ka kasikat, baka sa araw ng eleksyon kunin ka ni Lord. Hindi mo destiny. Kung destiny mo naman, kahit ulyanin ka na, kung destiny mo. Kaya lang, delikado ang bansa pagka ulyanin ang presidente mo. Naintindihan ninyo? Amen. Destiny yan. Itong ating posisyon ngayon, destiny ito. Amen. Malay ko ba napupunta ako sa Hong Kong? Ano bang kinalaman ko sa Hong Kong? Nananahimik ako sa Cagayan de Oro noong 1995. Ang ganda na ng aming kalagayan kahit papano. 3 simbahan ang pinapastoran ko. Cagayan de Oro, Hingoog City at Valencia City sa Bukidnon. Saan lang pa? Unang taon namin, hindi kasya ang 80 sa church, kaya mag-anniversary kami sa labas. Unang taon ng simbahan, nasa hotel kami nag-anniversary. Unang taon ng simbahan, 7 ang lechon na handa. Ano ka namang 6 lang umaten? 7 ang lechon. Alam nila kung ano ang dumating. Kung 7 ang lechon pa lang yun. Hindi pa ako nag-volunteer doon, ha? Ibig sabihin, hindi pa ako nagbigay ng isa doon. Akala nyo ako yun. Kayo iba iniisip ko. Diba? Ang dami. Pagkatapos kong amen, ganito, Sunday service sa Cagayan de Oro City, nasa mismong city, heart of the city kami. Pogon. O, diba? Kilalang lugar yan. Nandiyan ang mga Gaisano, nandiyan ang mga lalaking mga mall. Diba? Konting sakay mo lang, limket kayo. Maganda yung location namin, daming tao. Talagang, pag tingala mo, nasa palengke ka, makita mo ang simbahan. Pagka-amen ko pa, punta ako sa terminal ng bus, sakay ako ng bus, 3 hours to Hingoog City. 4 o'clock, baba ako sa Hingoog. 4:30 ang service. Preach ako doon. Pagka-amen ko, takbo uli ako sa bus. Pabalik ng Cagayan. Kung medyo maraming ministry, doon ako mag-overnight. Sabado sa Iligan City. O isab sa Valencia City sa Bukidnon. Galing! Ayaw ko na. Ayaw ko na umalis. I can speak the language. Alam ko na. Marunong na akong kumain ng saba na nilaga na sinasawsaw sa ginamos. Labi kaayo. Pachada, sabi nga sa Cagayan de Oro. Diba? Pachada kaayo. Diba? Alam ko na. Alam ko na ang mga kagawian. Masarap na sa akin ang durian. Tagalusan ako eh. Diba? At pag may pinuntahan ako, ang daming durian. Sarap kumain. Okay na ako, alam ko na kumain ng kinilaw. Diba? Okay na ako. Punta ka sa Hong Kong, what? Malay ko ba, nadalhin ako ni Lord dito. Destiny ito. Amen. Hindi pa ba destiny ito? 28 years na kami rito. Nagkataon lang ba? Kung nagkataon lang, nung 1 year pa lang, umuwi na kami. Destiny na magkita tayo. Yes. Kahit ayaw nyo ako, destiny to. Na ako ang pastor nyo. Kahit ayaw ko rin kayo. Bakit one way lang? Wala akong magagawa. Kasi destiny nyo rin na ako ay magkakagusto.